Okay? Babalik ko kayo mamaya, ha? Yan. So, kung kayo po yung nakakuha itong copy po doon sa labas, meron po dyan. Yan. Yung pag-uusapan po natin ngayon is, sabi po dito, no, the Bible Basics for Believers, Lesson 12, Dealing with Sin. Dealing with Sin. Paano po kayo nag-deal sa mga kasalanan? Paano po siya dinidil? No? Paano siya hinaharap? Ito bang dapat harapin? O katulad dapat ng ginawa, no? Na dapat tayo ay tumakbo. Naalala niyo po yung kaso kay Potiphar at kay Joseph. Diba? Hindi siya nagpaglaban doon sa temptation. Siya po ay tumakbo. Umalis siya. No? So sabi nito, what is sin? Letter A, sin is breaking God's law. Yan daw po ang kasalanan. Yung pagbali o hindi pagsunod sa kautusan ng Diyos. Para sa mga magulang, no? Sa mga magulang po, kayo, sa inyong mga anak. Kapag kami may sinabi, yun po ay batas. Tama? Tama po, kapag kami sinabi sa kanila, yun po ay batas. Halimbawa, matulog ka ng hapon. Pag hindi ka natulog, kung gagawin mo. Mapagalitan, o kaya, papaluti. Nung ako po ay nasa, ano pa, nung bata-bata pa, ako po ay suki. Kasi palagi ko sinasabihan ng nanay ko, matulog kayo pag hapon na, tapos saan siya. Pagpalit niya, kaya kala ko magtatagal siya, hindi pa rin siya magtatagal, sa gilid lang siya. Makapunta niya ako na sa labas. Hindi ang labas, ako ay napali. Baik kasi. No? Sinabi, huwag kang aalis ng hapon. Pero ako po ay umaalis. Hindi ko alam paano ko nakasurvive sa ganun. No? May mga instance po, nung ako po ay medyo, high school na. Ang sabi, huwag kang lalabas ng bahay. Pero ginagawa ko, dumataan ako sa bintana. Doon ako dumataan sa bintana. Kapag kahapon, dahan-dahan ako niya, tapos dadali ko na yung bag ko. Tapos dahan-dahan akong lulusok sa bintana. No? Tapos pag umulan na lang sila, babalik ako ng gabi, galing pa ako sa labas. Saan ka na naman ang galing? Siyempre, wala na sila magagawa kasi tapos no? Kapagaling na ako. So, yun po yung sin. It is God's law. Pangalawa, letter B, sin is any unrighteousness. No? Unrighteousness. Isang bagay na hindi tama. No? Isang bagay na mali. No? Maliban na siya ay batas na hindi ka sumunod, ito rin po ay yung mga unrighteousness. No? Bigyan ko yung isang bagay. Pag-iisip ng hindi maganda sa kapwa. Tama po ba yun? Of course, hindi. Diba? Hindi maganda yun. Yung nag-iisip ka ng hindi maganda sa kapwa mo, syempre, hindi maganda yun. Tama po? That's unrighteousness. Yung nag-i-speculate kayo ng mga bagay na hindi naman talaga totoo. In short, chismis. Uy, ano po ba? May narinig ako. Diba? Uy, alam mo ba? Si ganito pala. Diba? Pag-uusapan nyo. So, hindi siya verified. Hindi siya something that is proven. So, that can be considered as righteousness. Letter C. Sin is anything done apart from faith. Kasalanan dito po, no? Yung sin, isang bagay na ginawa mo na malayo po sa pananampalataya o sa katotohanan. No? Halimbawa, ito lang, example. Nananampalataya ka, ikaw ay tutulungan ng Lord. No? Lord, alam ko tutulungan mo ko. Namumroblema ka sa bayarin, namumroblema ka sa mga bills, no? At naniniwala ka, natutulungan ka ng Lord. May nakita mo, dumaan din nakamotor. Ay siguro ito na yung sagot ng Lord, diba? Tapos
patubo nun, di ba? Ang taas ng patubo nun. So, hindi po yun. No? It is something that apart, sabi dito, no? Apart from your faith. Like for example, halimbawa po, si Abraham. No? Naalala niyo po si Abraham? Naalala si Abraham, eh? No? Ano po ang pangako ng Lord sa kanya? Ang pangako ng Lord sa kanya, siya po ay magkakaanak. At siya ay magiging ama ng maraming bayan. Totoo. Amen. Amen. Nangyari po ba? Nangyari. Pero bago nangyari yun, anong ginawa niya? Meron silang ginawa sa akin. Nag-usap sila. Siguro yung pangako ng Lord sa atin, ibibigay sa ibang babae. Kay Hagar. Naalala niyo sa Hagar? Nagkaroon siya ng anak eh. Pero inulit siya ng Diyos doon. Ang sabi ng Lord sa kanya, hindi sa alipin, kundi sa iyong asawa. Hindi kasi siya nanilig eh. No? Ngayon, nag-isip siya. Gumawa ba siya ng isang bagay na malayo sa faith niya? O gumawa siya. No? Hindi yun yung plano ng Lord sa kanya. Anong problema? Siya po ay nainip. Kaya, gumawa siya ng bagay na hindi dapat. Pangalawa, nakinig kasi siya sa suggestion ng asawa niya. Ay, baka hindi tayo siya yung nakarinig siya yung nakarinig ng message. Sa kanya sinabi, magkakaroon ka ng anak at ikaw ay magiging ama ng maraming bayan. Totoo yun, sinabi sa kanya. Pero kasi, nakinig kasi siya sa sinabi ng asawa niya. Hindi, baka hindi ka magkakaanak. Baka hindi sa akin talaga. Kasi matanda na ako, sabi niya sa akin. Matanda na ako. Kaya naalala nyo, nung dumala yung mga anghel, di ba? Sabi niya magkakaanak kay Sarah. Tumawa si Sarah nung narinig eh. Kaya sabi ng angel sa kanya, meron bang imposible sa Diyos? No? Nothing is impossible with God. Lahat posible. Kasi Diyos na siya eh. Di ba? Kahit pa umabot ka ng 300 years old, pag sinabi ng Lord na magkakaanak ka, magkakaanak ka. Amen? Amen. So, sabi dito, no, bakit pa ako magkakasala? Why do I sin? Letter A, you sin because you inherited a sinful nature from Adam. Totoo, tayo po ay nagkakasala dahil meron po tayong namana, no? Na pagkakasala nila. Letter B, you sin because your old nature draws you into sin. Yung ating pong lumang pagkatao, tayo po ay hindi kaya at dinadala sa pagkakasala. Sabi nga ng isang kasabihan, mas madaling gumawa ng bawal kaysa sumunod sa tama. Sabi pa nga nila, sa litang kanto, lagi daw masarap ang bawal. Totoo, di ba? Sabi ng doktor mo, huwag kang kumain ng matataba. Inibitahan ka sa kasalan. Ano handa? Bubble. Lechon. Lechon. Lechon yung handa. Lahat sila kumuha, pwede bang hindi ka kumuha? Totoo. Ba? Lalo na kapag narinig mo yung lutong ng balat. Pero ang sabi siya ng doktor mo, Huwag kang kumain. anong sasabihin mo? Kunti lang naman. Kunti lang. Yung konti mo na tatlong balik ka na. Doon sa kakakunti mo. Tatlong balik ka na. No? So, kaya na tayo kakasala because our old nature draws you into sin. Palagi ka nang hindi natala. Sabi ko ng isang pastor, ang kasalanan daw po, hindi daw po niya ipipresent yung kanyang sarili ng pangit. Sin will always present himself attractive. Palagi kang ma-attract talaga. Di ba? Palagi kang ma-attract. Hindi siya magpapakita ng pangit sa'yo. Tama po ba? No? Hindi niya ipapakita yung mga negative na mangyayari. Ang ipapakita niya agad, yung pwede mong makuha. Then, pangatlo, sabi po dito, no? Using as a result of temptation in three major areas which are outlined in John chapter 2, 1 John chapter 2, verse 15 hanggang 16. Sabi dito, no? Jesus was also tempted in this
Jesus remained sinless. Number 1, lust of the flesh. Sabi po nito, no, Eve was tempted in this point in Genesis chapter 3 verse 6. When she saw that the tree was good for food, Jesus was tempted in this point in Matthew 4:8 when the devil tried to get him to turn stones into bread. No? Si Eva, nakita niya yung puno at sabi niya, uy, mukhang maganda itong pagkain. Diba? At ang sabi naman ng ahas sa kanya, try mo. Pwede yan. May pag-argue pa nga siya eh. Sabi ng Diyos, bawal daw eh. Sabi niya, totoo ba na bawal? Sabi niya, tingin mo, bakit ayaw na kayo magkaroon ng knowledge between good and evil? No? Doon kasi nagsimula yun eh. No? Nagkaroon tayo ng idea patungkol sa mali. No? Sabi ng isang pastor, hindi daw talaga bawal kainin yun. Dahil wala talaga mangyayari sa iyo. Ano pong sinusubok ng Lord yun? Yung obedience mo sa Kanya. No? Sinabi ng Lord, hindi ba? Lahat. Pwede mong kainin. Everything in this garden, you may eat, except for this one. Hindi mo nga naman, no? Yung pinakaunang babae, no? Nagkasala at bumagsak dahil sa pagkain. No? Kaya minsan siguro kapag sinabi ng mga asawa ninyo, mahal sa tayo kain, bahala ka na. Tapos kapag ganyan na lang kayo sa kainan, sabihin niyo, bakit dito tayo kumain? Sabi ng muna, di ba dito? Bahala ka na. Kung ba, sisisihin mo. Di ba? Pangalawa, sabi pa po dito, bukod sa lust of the flesh, lust of the eyes. Yung ating pumatay. Eve was tempted when she saw that it was pleasant to the eyes. No? Siya po ay natukso. Nakita na